Minsan na nga lang makakatanggap ng regalo, isang box ng candy at pinagbalatan pa ng parcel ang matatanggap niya. Pero joke lang yon dahil eto talaga ang regalo ko. Bago nga matapos ang taon, inaya ko nga ang mga kapatid ko na magkaroon kako ulit kami ng year-end party. Alam niyo naman, lahat kami ay may kanya-kanya ng pamilya, kaya eto na yung time namin para mag-celebrate kami ng Christmas and New Year na magkakasama. So bali taon-taon, ako yung taya sa mga palaro sa mga bata at mga paraffol para sa matatanda. Kaya as you can see, busy nga ako magbalot dito ng mga ilang bagay na hindi naman bongga pero alam kong mapapasaya din sila. Eto kasi talaga yung kasiyahan ko at eto na rin yung way ko para magpasalamat kay Lord sa lahat ng blessings na meron kami. Bukod sa mga raffle gifts, nagready din ako ng bigas at snacks na ipamimigay mamaya. At para mas maganda at mas masaya ang aming party na pagdesisyonan na mag-book na lang din kami ng resort. Bukod kasi sa malawak na dito, wala pang sisita sa amin na kapitbahay. Bago nga ako magpalaro, nag-pray muna nga kami at ayan, si Lola yung aming pinag-lead. Tapos, saka ko na nga inumpisan yung pagpapalaro, kaya lang mukhang mahihiyain na nga itong mga batang nasa harapan ko. Parang last year lang, nag-uunahan sila sa papremyo, pero ngayon, mga mahihiyain na ang batang to. Mukhang wala pa nga sa mood maglaro ang mga bata, kaya eto munang pag-blow ng cake ng kapatid ko ang aming gagawin. Kasabay nga rin pala ng aming year-end party ay ang celebration ng kanyang 18th birthday. Nako, minsan lang hihiling to sa akin, hindi ko pa ba pagbibigyan, birthday naman niya. Sa totoo lang, madalang talaga kaming i-celebrate yung birthday niya dahil alanganin pagkatapos ng Pasko, isang araw lang, tapos birthday na niya. Kaya eto na rin yung chance para meron din naman siyang special moment sa kanyang birthday. At dahil mukhang gutom na nga ang mga bagets, kaya pinakain muna namin sila para mamaya sa laro meron silang energy. Dito ko na nga sa kabilang table sila pinapwesto para sama-sama nga silang lahat. At syempre, kaming mga matatanda kumain na rin para dire-diretso na nga rin itong party. Fast forward, nagpalaro nga ulit ako sa mga bata pero sa pilitan pa to dahil gustong-gusto na nga nilang maligo sa swimming pool. Inubos ko lang din talaga ang mga papremyo at para nga sa last game nila nagpa-bring me na lang ako. Bring me 1,500 naman! Bring me! Bring me! Patay na po! Tawang-tawa nga ako sa kanila dahil akala mo talaga mamahalin yung mga papremyo. Pero kahit ganun pa man, natutuwa ako dahil nag-e-enjoy sila. At dahil tapos na nga ang palaro sa mga bata, kaya hinayaan na nga muna namin sila na maligo para ma-enjoy naman nila itong swimming pool. Kahit nga sobrang lamig at medyo umaambon pa nga ng mga oras na to, hindi sila talaga napigilan. Habang ang iba naman, busy na nga sa pagkanta. Kasama din kasi sa package ang free use of video okay at alam nyo naman tayo mga Pinoy, hindi kumpleto ang party kapag walang kantahan. Maya-maya, kinat ko muna nga ang kanilang pag-chill time dito dahil ipaparapol ko na nga ang mga dala kong regalo. Bali, nandito nga sa maliit na kahon ang kanilang mga pangalan at kung sino nga ang maswerteng mabunot, siya ang mananalo. At ang pinakamaswerteng ang nag-uwi ng pinakamalaking regalo at kumota ngayong gabi, walang iba kundi ang mama ko. At eto na nga yung regalong matagal nang hinihingi sa akin ng kapatid ko. At para may thrill ay ipaprank muna nga natin siya. Nakasimangot na nga yan pero biglang nangiti nung sinabi kong may sobre sa ilalim. Pero ang totoo, wala pa rin laman kasyon dahil eto talaga ang totoong ireregalo ko sa kanya. Sakto nga ang dating nito kaya hindi ko na nga rin nabalot pa ng maayos. Kita nyo naman ang mukha niya, nagulat pa nga siya. Akala niya tuloy ipaprank ko siya ulit. O, diba? Tuwang-tuwa na nga ang bruha. Akala niya talaga hindi totoo yan. Sa wakas ay naibigay ko na nga rin ang cellphone na matagal na nga niyang hinihingi sa akin at na mga oras na to medyo nangingiyak-ngiyak nga rin ako. Sobrang thankful ko nga kay Lord dahil kahit papano kumikita ako kaya nakakapag-share ako ng blessing sa mga kapatid ko. Imagine, hindi ko na kailangang manghingi kay Daddy Boss para lang may maipang regalo ako dahil kahit papano sariling sikap kaya ko na. I can say na sobrang proud ako ngayon sa sarili ko. Hindi pa man ganun kalayo pero at least malayo na. Akala ko kasi dati, pangbahay lang ako, paglilinis, pero ngayon, kahit papano, may napatunayan na ako sa sarili ko. Hindi man ganun kalaki, pero at least paunti-unti may nagagawa na ako para sa mga kapatid ko. Ay, ano ba yan? Naiiyak na naman ako. Saka itong phone na binigay ko sa kanya, hindi naman ganun kamahalan. Pero, syempre, di ba, kahit papano may magagamit na siyang matinu-tino at hindi nabasa. Kaya itong year-end party namin, hindi lang talaga sila yung masaya dahil ang pinakamasaya ako talaga. Magaan at masaya sa pakiramdam yung may napapasaya kang
ang ibang tao. Kaya nga mas lalo ko pang sisipagan para lahat sila magkaroon ng cellphone sa susunod na taon. At matatapos ang year 2024 na patuloy na magpapasalamat kay Lord sa lahat ng biyayang ibinigay niya sa buong pamilya namin. At syempre, maraming salamat din sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa akin at nawa ay maging masagana ang ating bagong taon. Happy